So, naisip ko na yung mga nakakain sa mga mamahaling Japanese restaurants, bakit hindi ko gawing street foods? Ang matitikman nyo pong sushi namin is premium quality pero presyong pangkanto. Ang mga best sellers ko po is yung Crazy Tempura Maki, Shrimp Volcano Roll, and then yung crab rolls. Lahat po ng ingredients na nilalagay namin is quality para mabigay po yung best experience ng Japanese street sa inyo. Panoorin niyo po ang kwento ng Sushi Overload dito sa Tikim TV YouTube. At ito ang aking kwento. Ang pangalan po ng business namin ay Chef Boy Baboy's Kitchen. Ako nga pala si Sir Patrick Ignacio, 29 years old, may-ari ng sushi stand sa Saragossa Street. 5 PM onwards po, nagbubukas kami sa tindahan namin. And then, meron din po ako mga resellers, meron din akong online orders, and meron din po ako mga sushi platters for occasions po, mga special occasions. Nagre-range sila ng from 155 to 165 pesos. Matatagpuan po kami sa Saragossa Street Corner, Wagas Street, Tondo, Manila. Kung titignan nyo po, simple lang po siya. Pero, yung paggawa po ng sushi, sobrang maproseso at hindi rin po basta-basta. Kino-consider ko tong isang art, isang masterpiece, na kailangan bigyan ng napakagandang kulay. Ang Crazy Tempura Maki is a sushi na merong cucumber, meron ding tempura and binalot sa nori with Japanese rice. And then, nilalagyan po siya namin ng toppings ng bulldog sauce, Josa flakes, shredded crab sticks, Kewpie mayonnaise, and mango cubes on top. Ang shrimp volcano roll naman po namin is meron din po siyang cucumber, shrimp tempura na binalot sa nori and Japanese rice, and then topped with bulldog sauce, tempura flakes,
shredded crab sticks. And then, yung sauce po niya is sriracha mayo and Japanese mayo. California Maki, traditional way, cucumbers, crab sticks, and mango na pinalat ng nori and Japanese rice. And then, nilalagyan ng ebiko sa labas. Sa crab rolls po, pagka once po na natikman niyo siya is mag-explode po lahat ng flavors niya. Yung freshness ng mangoes, yung crunchiness po ng pipino tsaka ng carrots. And then yung sobrang subtle lang po na stickiness ng rice papers, and then ididip nyo po siya sa roasted sesame dressing. Sa mga ingredients naman po namin, we always make sure na fresh, authentic, and then talagang pang Japanese style po. Sa Manila food, and then nakita po namin na okay po, tapos pinipilaan talaga. So basically ano po, sinut po talaga namin. Napaka-fresh na ingredients. Kaya naisipan ko to itinda dahil nga na dati akong nagtrabaho sa mga hotels as a chef. And then, bakit hindi ko ipatikim sa kanila yung mga pagkain sa mga mamahaling restaurants lang nila nabibili. May dressing dito ng QB. May sesame seeds. Yan. Okay. May mga vloggers din po na mga pumupunta. Then, iba-iba, marami pong klaseng tao yung bumibili sa amin. Nagbo-burst ng flavors, nagbo-burst din ng texture, iba-iba. Masasatisfy talaga yung cravings niya sa Japanese treats. Nag-start po kami nung way back mga pandemic. So nag-start kami as online. Sino may mga gustong order, gagawan namin. Iba-iba din po yung nasubukan namin dati. Nag-bake sushi din kami dati. Nag-chicken biryani din kami dati. Meron din kami mga palabok dati na tinitinda sa pwesto namin. Iniisip ko na baka magaya din siya sa dati kong mga negosyo na hindi naging matagumpay. Pero
Pwede ko naman subukan. Magtiwala muli. Siguro kung di ko panahon noon, baka ngayon ako naman. Hanggang sa nag-stick na ako kay sushi dahil ito po yung na tumagal at nagustuhan ng mga tao. Ewan ko, ito siguro yung way ko ng pag-i-interpret ko ng passion ko sa pagluluto, pagpe-prepare ng mga pagkain. Mula noon, sunod-sunod na po yung mga dumating na vloggers. Sa lahat po ng tininda ko, ito lang po yung pumatok, ito po yung nag-viral, ito rin po yung nagustuhan ng mga tao. Ang una pong nakatugklas na vlogger, nag-feature sa akin sa social media is si Goodspot. Ganito yung quality para ka naka-restaurant pa na. May naispatan tayong mga nagsasarapan na mga restaurant quality na iba't ibang klase ng sushi na binibenta sa streets dito sa Tondo. Naman natin mga tol yung kanilang shrimp volcano roll. 165 pesos din to, 8 pieces din. Show. Mga nagiging customers po namin dito is halo-halo. Iba-ibang tao, may mga estudyante, may mga teachers, may mga doctors, even yung mga bypassers po. Minsan yung mga nakamotor, magda-drive-thru lang po, tapos hindi na sila bababa. Sabi nga po nila, yung sushi ko siksik, mabigat sa tiyan. Yung iba nagtataka bakit maraming tao dun sa kanto ng pwesto namin. Napapabili sila and then nagiging regular customers na rin namin sila. Nakikita ko po nagkakagulo yung mga bumibili. Nakigulo na rin ako. Grabe, napakasarap po. Marami po ditong napapadaan tapos umiintob. Tapos napapabili dito kay Kuya. Ang naitulong ng negosyo ko na ito is nakatayo ako sa sarili kong mga paa para mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. Ako na ang nagpo-provide lahat dito sa pamilya ko, sa bahay. Dahil dito ko naparesign din yung asawa ko dahil sa gumanda yung takbo ng negosyo ko. Yun nga, wag kang titigil hanggat mahal mo yung ginagawa mo. Sa mga nagninegosyo, mga nakakaranas ng sobrang lakas, tapos biglang hihina. Tandaan nyo, hanggat may nag-iisang naniniwala, wag kayong titigil. Tuloy lang.
Yun lang yung pinakamagandang gasolina para hindi ka tumigil. Nakikita kong nasasarapan sila, nag-enjoy sila, sobrang saya ko na rin. From naging empleyado kami noon, ngayon, I can say na meron na po kaming sariling negosyo. Araw-araw ko pa rin gagawin yung best ko para makapagbigay sa kanila ng masasarap at quality na Japanese treats. Pwede po nila akong kontakin sa Facebook ko, personal, sa Patrick Ignacio. And then sa Facebook page ko po is Chef Boy Baboy's Kitchen 2.0. Cellphone number is 0962-587-1867. Papasalamat nga po pala ako sa mga sumusuporta, sa mga regular customers ko, sa mga resellers, sa mga vloggers na pumunta, lalong-lalo na kay Good Spot, sa pamilya ko, sa sobrang support nila sa business ko na to. Yun lang po, maraming salamat. Yung isa-serve namin like Japanese rice, and then yung sushi rice seasoning po namin is self-formulated po. And then yung mga gulay namin, and then the rice papers and srirachas, lahat po siya sa SNR po namin binibili. And then yung mga crab sticks, lahat ng Japanese po na ingredients namin is sa mga Japanese groceries pa po namin talaga kinukuha. Ina-outsource po namin sila. Siguro kung di ko panahon noon, ako ay batang tondo, taga-tondo to, isisigaw ko sa mundo. Sige sabihin mo sa'kin kung ano ang alam mo dito sa amin. Ang nakilala yung tinda namin sa Donut Burger. Yung burger namin is 100% pure beef and 100% pure lamb. baka ngayon ako naman. For more inspiring food stories, please subscribe to Tkim TV YouTube channel.